First start po natin kay Stephen Jay Gould na science is not artless pursuit of objective information, it is a creative human activity. Dahil po sa akin magkaintindi na ang science ay di lang abot sa mga facts but it is connected to human imagination and creativity. Yung mga discoveries po sa science comes from creative thinking. And next one po, si Claude Lévi-Strauss. Nor must we forget that in science there are no final truth. So ano po siya, continuing journey, not a finished book. So tuloy-tuloy lang siya, nag-evolve lang po yung mga explanations. Next is kay Ernst McNair. It is curious how often erroneous theories have had a beneficial effect for particular branches of science. Yung mga maling theories po ay may benefit siya dahil nagbibigay daan po ito para sa bagong progress po sa branch ng science. Next is kay Hippocrates naman po, science begets knowledge, opinion begets ignorance. So dito, ang science ay nagbibigay ng knowledge dahil it follows systematic method kung saan nag-observe tayo, nag-gather ng evidence, tapos tinitest natin. And ang opinion naman ay maaaring makapagdulot ng pagkakamali. Next is William Lawrence Bragg. The important thing in science is not so much to obtain new facts as to discover new ways of thinking about them. Ang science po ay hindi tungkol sa pagkolekta ng mga maraming data. Hindi tungkol ito sa kung paano natin naiintindihan yung mga data of facts na meron na tayo. Kay G. Robert Oppenheimer naman po, it is a profound and necessary truth that the deep things in science are not found because they are useful. They are found because it was possible to find them. Mga bagay-bagay po sa science ay hindi nahanap dahil maaari natin itong gamitin. Nahanap o nabuo siya dahil pwedeng o posible itong mahanap. Kung nagbibigay kasagutan ito dahil kaya nito, hindi dahil kailangan nito. Next case, Stephen Jay Gould. Science is an integral part of culture. It's not this foreign thing done by an arcane priesthood. It's one of the glories of the human intellectual tradition. Yung science po is parte na siya ng kultura natin. Bali kasama na ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay, and ang science ay para sa lahat, hindi lang sa mga scientist. Next, kay Galileo Galilei. In science, the opinions of 1,000 are not worth as much as one tiny spark of reason in an individual man. At bali, walang halaga ang kahit ilang opinion po sa science. Mas nagmamatter pa rin yung mga reason, proofs, and yung mga may evidences. Next, kay Lewis Thomas. Science is founded on uncertainty. Each time we learn something new and surprising, the astonishment comes with the realization that we were wrong before. In truth, whenever we discover a new fact, it involves the elimination of old ones. Yun naman po, ang science ay nakabatay sa uncertainty o sa kawalan ng katiyakan. Meaning, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng tiyak o permanenteng sagot, kundi tungkol sa patuloy na pagtatanong at pagsusuri. Kapag may mga bagong discoveries pa tayo, napapalitan na itatama yung mga dati na paniniwala natin na mali pala. And last one po, si Michio Kaku. Science, however, is never conducted as a popularity contest, but instead advances through testable, reproducible, and falsifiable theories. Ito man po, sa last natin.
Yung science ay hindi tungkol sa dami ng naniniwala dito o yung kasikatan ng isang ideya sa science, kundi umuunlad po ito sa pamamagitan ng mga theory na pwedeng subukan, ulitin, o patunayang mali o tama kung kinakailangan.